O ngayon, eto, may sinasabi si Hanilet, no? Meron nung sinasabi si Hanilet, mga kababayan. Eto nga daw po, no? Walang kriminal sa grupo ng KOJC. Sabi po nung, ano ba maitatawag natin? Pagka tinawag ko namang asawa si Hanilet, sasabihin nyo sa akin, fake news ako. Di ba, Shirley Fernandez? Dahil sasabihin nyo, hindi, kabit lang yan si Hanilet. Paano ko ba sasabihin? Paano ko i-address si Hanilet? Kabiyak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan na lang. Walang kriminal sa grupo ng KOJC. Wala nga, hindi pa napapatunayan. Pero nandun sa oblo. At merong nagre-reklamo. Yan po ay lalo na yung leader ng KOJC. Pero teka lang sa mga miyembro, naalala nyo po ba mga kababayan? Naalala nyo ho noong sila General Torre ay lumusob doon sa KOJC para arestuhin si Kibuloy, mga kababayan. Una nating nakita, binomba nila ng bumbero yung ating mga kapulisan. Sumunod ho, mga kababayan, merong mga nahulihan po ng patalim, meron pong mga nahulihan ng mga ano tawag doon? Yung mga improvised na mga beng-beng. Bakit may mga ganyan? Madaling araw, alas 4 ng madaling araw, tapos natimbrehan nila, napupunta yung mga kapulisan. Yun po yung unang pag-aresto kay dating kay Buloyski. Di po ba? May mga gulok yung mga miyembro. Tinuturuan lang lahat magtrabaho. Oo, naniniwala ako dyan. No? Sabi ni Hanilet, sabi ni Luis, watching from East Coast, sulit. Shoutout sa inyo. Sabi ni Hanilet, walang kriminal sa grupo ng KOJC. Okay. Tinuturuan lang lahat magtrabaho. Yung mga lalaki daw, di umano, benta daw ng OTAP. Di po ba? Benta daw ng OTAP yung mga lalaki. Kapag kababae naman, naku po, trabaho sa kama ang gagawin. Di ba? Hindi. Kaya nga ho nandiyan si Buloyski sa loob Kasi may mga nagrereklamo sa kanya, na ang favorite shampoo daw niya Palmolive. Tapos mayroon daw siyang favorite na kulay ng jogging pangtulog o pajama. Di po ba? Kaso, kapag kalalaki kang miyembro, lagot. Dahil nandoon ka sa initan. Nasa initan ka, magbebenta ka daw ng OTAP. Di ba? Madami tayong mga nakitang ganyan. Pati sa ibang bansa. Sa ibang bansa naman, kung hindi man magbenta ng OTAP, meron silang dala-dala na parang napakalaking bilog na ganun. Tab. Para dun mamamalimos. Di po ba? Kaya yung mga pumalit na mga vlogger doon sa simula nung nawala si Mike Abe, napakagaling pong napakagaling pong mamamahayag nun, mga kababayan. Biruin mo, gusto nasaklawin ni Kibuloy yung kanyang prinsipyo. Gusto ni Kibuloy utos-utusan siya kung ano yung sasabihin niya. Si Mike Abe di pinag-walkoutan siya. Di ho ba? Kaya yung mga pumalit doon, mga kababayan, parang mga mukha na lang kung nagtitinda ng OTAP. Yung mga ikinokomento nila doon, mga kababayan, para na lang din pong nagtitinda ng OTAP, mga bossing. Di ba merong isang vlogger sila doon? Si Dada. Ano sabi? Lugi ang gobyerno ng 13 pesos na bigas, Kasi daw, ang gobyerno ay inaabono yung 13 pesos na bigas
doon sa ano, doon sa 20 pesos na bigas dahil ang original price daw noon ay 33 naman daw binibili yon sa mga magsasaka. Sino po ba yung mga magsasaka na yon? Mga kapwa natin Pilipinong magsasaka, no? Na hindi nila maibaba yung kanilang presyo kasi mataas naman din yung kanilang puhunan. Oh, kaya ang ginawa nila, o sige, no, para kumita pa din kayo, mga magsasaka ng Pilipino, bibilin pa din namin yan doon sa kikita kayo ng tama. Mag-aabono ang gobyerno ng 33 pesos. O, sino po ang nakinabang nun? Mamamayang Pilipino din. Sabi ni Dada, lugi daw ang gobyerno. Aksaya daw yung pera na 13 pesos. Naaaksaya daw. O, di po ba? Tinuturuan sila kung paano maging mabuting tao. Kaya pala nung lulusobe si pastor, kung ano-ano yung mga lumalabas din sa bibig nila. May nalalaman pa sila na mga nagsusunog ng mga gulong doon sa labas ng KOJC. Di po ba, mga kababayan? Tsaka Bible base. Yan, nag-aaral sila ng Biblia, sabi ni Hanilet, mga kababayan. Ano gagawin ni Kibuloy sa Senado kung sakaling manalo yan? Di ba? Oh, wag kayong magalit sa akin. Ang sabi ko, kung sakali lang na manalo. Di ba? Kung sakali lang manalo. Alam ko, hindi mananalo yan. Malabo po. Eh, yung pangalan ni Buloyski, mga bossing, ilang araw na lang po, eleksyon na. Anong petsa ngayon dyan? Asais. O, 6 na araw na lang, eleksyon na. Yung Buloyski ho nyo, nandoon pa din. Sa napakalayo ho. No? Lagpas 30 ata yung pangalan yan eh. O, tingnan nyo ha. Ito na lang sample, mga kababayan. Kung paano po ang reaksyon ng isang Pilipino, no? Kay Buloyski. Andali, hahanapin ko dito yon. Ito na naman tayo, maghahanap na naman tayo eh. Oh. Asan ba yon? Tinapon po yung sombrero ni Buloyski, mga kababayan. Di ba? Napakadami kasi. Tinapon. Andali, type natin. Para maniwala kayo na merong video na ano, na ayaw nung sombrero ni Kibuloy. Mamaya na nga. Tatagal yung live natin eh. Wala, ayaw sa kanila, mga bossing, ng sambayan ng Pilipino. Sabi nga nung ibang tao eh, may kaso man o wala si Kibuloy, hindi ko iboboto si Buloyski. Dahil alam mo, parang Willie Rabillame lang din ho yan. Walang alam sa batas. Biruin mo, no? Ano sabi ni Buloyski? Oh, walang makikialam. Ibigay nyo sa akin lahat ang pera ng Pilipinas at ilang panahon lang, mayaman na ang Pilipinas. Diyos ko po, pagka ganun ang nangyari, parang malapresidente na ang gusto ni Buloyski. Ibigay lahat ng pera ng Pilipinas. Siya daw ho ang bahala. Baka mamaya biglang lumipad yung helicopter niya, hindi na natin makita si Buloyski. Mga kababayan, pag ganun ang nangyari. Sabi ni Maxip, Mang Bengbang sa Senado, yun lang ang alam ni Buloyski. Sabi ni May live po ba ito, Sir Mark? Hindi, no? Replay ko lang, sa replay ko po nabasa iyang komento mo, Ma'am Melay. Nako po, patapon kasi yung mga PDP. Di ba? Oh. Kaya yung iba nagsasabi, yung PDP mga pro-China yan. Biruin mo, makarinig ka kay Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea. Guni-guni lang ng mga Pilipino yung West Philippine Sea. Di po ba? O sino pa ba? O si Ipe, kapag kaayaw sa iyo, pagkaayaw mo kay dating Pangulong Duterte, iwi-wish ni Ipe na mamatay na kayong lahat. May ganun bang mga kandidato? Ano? Tapos ang kanilang mga plataforma de gobyerno, puro po pagpapaawa na lang, mga kababayan. Wala pong tsinelas doon. Si dating Pangulong Duterte, malamig po doon. Samantalang nakasapatos naman. Sabi ni Ma'am Louie,
Luis, Boss Mark, you're doing a great job. Thank you for supporting President Bongbong Marcos. Mabuhay ang Pilipinas. Good morning, everyone. Tayo naman ho, di ba, madam? Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay puro kalokohan ang ginagawa, miski ho ang inyong lingkod na Mark Ramos, ititigil ko ho ang suporta. Kaso wala naman pong dahilan para po itigil ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Panay banat ho sila kay Pangulong Bongbong Marcos. May napatunayan ba? May ipakita bang ebidensya na talagang magpapatunay na makalokohan ng ating presidente? Wala. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. At salamat po sa inyong super sticker, madam.